Sa pinakahuling ulat ng NDRRMC, patuloy ang pagdagsa ng tulong mula sa international community kung saan maliban sa mga relief goods may mga volunteer support personnel ang mga nakaagapay sa mga residente ng mga nasalantang lugar. Para sa detalye, balita mo kami, Waywaya Makalma. Umaabot pa rin sa 16 na bansa ang kasalukuyang nasa Eastern Visayas na patuloy na tumutulong at nagsasagawa ng humanitarian assistance at disaster response sa mga lugar na sinalanta ng bagyong Yolanda. Sa tulong ng AFP Multinational Coordinating Center ay naisasaayos ang pagdedeploy ng military personnel na galing sa ibang bansa. Katunayan, darating sa araw ng Biyernes ang ship at kanilang ibibigay ang 40 tons worth ng relief goods. Ayon kay Captain Rafael Mariano, ang director ng AFP-MNCC, posibleng madagdagan pa ang mga bansang tutulong, kagaya ng India at Italy na inaasahan nilang darating sa susunod na buwan. Ang Italy ay balak magdala ng Italian aircraft para sa mas mabilis na paghahatid ng tulong sa iba't ibang bahagi ng Eastern Visayas, habang isang barko naman ang darating mula sa bansang India. Bukod sa bitbit na relief goods, ang dalawang bansa ay magdadala ng mga engineering equipments at mga engineers upang tulungan ang ating pamahalaan sa early recovery stage. Ayon naman kay Lieutenant Colonel Ramon Zagala, ang AFP Chief Public Affairs Office, kamakailan lang ay sumentro na ang kanilang effort sa rehabilitation phase at bahagyang binawasan ng kanilang isinasagawang relief efforts. Sa ngayon, ang bansang Japan ang pinakamalaking bilang ng mga volunteers na umaabot sa mahigit 1,000 mula sa medical team at military personnel na ngayon ay nakadeploy sa iba't ibang lugar sa Tacloban City. Sa kabuuan, mayroon 137 na international groups ang kasalukuyang tumutulong sa ating mga kababayan sa Visayas na umabot sa 9 na bansa, 15 United Nations Organization at 113 naman mula sa NGOs. Ayon sa huling tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, umabot na sa 5,560 ang kabuuang bilang ng mga nasawi dahil kay Super Typhoon Yolanda. Sa araw na ito ay 6 na po ang nadagdag, ang lahat ay mula sa probinsya ng Leyte, na kung saan 11 lamang dito ay na-identify at ang lahat ay hindi pa madetermina ang pagkakakilanlan. Hindi naman nadagdagan ang bilang ng mga nawawala at sugatan. Tumaas naman ang bilang ng mga sirang bahay na umabot sa mahigit 1.7 milyong kabahayan ang nasira ng bagyo, pero nasa 585,440 lamang ang naitalang totally damaged na bahay, habang nasa 587,973 ang partially damaged. Ang inisyal na halaga ng pinsala ay umabot sa 24.5 bilyong piso sa infrastruktura at agrikultura. Sa Region 8 na itala ang pinakamataas sa pinsala sa agrikultura na nagtala sa higit 1.8 bilyong piso ang halaga. Para sa Telebisyon ng Bayan, Waywaya Makalma.